babasa. Depende sa pag-aaral ng pagbasa ng Quran. At yung mga batas nun, lalo na yung kung saan mo siya hihinto, saan ka magpapahinga, hihinga ka ba o hihinto ka lang at ibibitin mo, hindi ka hihinga o hahabaan mo ang pagbasa, yun yung mga batas na tinatawag sa tajwid. So, importante, napaka-importante na alam natin ang Arabika at saka ang tajwid. Bali, ang magiging pag-aaral natin ay iba-ibang subject. So, ngayon, ang subject natin ngayon ay Basic Arabic. Next week, Tarbiyah. Yung sabihin ng Tarbiyah, nurturing, yung pampalakas ng iman. Pagkatapos, yung tahara. So, lahat yun, aaralin natin. At yung mga fiqh ng mga tungkol sa bagay na yan. Okay, ulitin natin to, mabasahin natin. Yan ay alif. Alif. So, hindi mo siya babanggitin na alif. A. Ibubuka mo yung bibig mo at kukunin mo sa gitna. Sabi mo, A. A. Alif. Alif. Ang pangalawang letra ay ba. So, magkadikit yung labi mo. Ba. 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 No? Bumukas siya. Ba. Nakasara yung labi mo, tapos bumuka. Ba. Ta. Simple lang. Ta. Ta. Ito naman, yung dila mo muna sa pagitan ng iyong dalawang ngipin. Sa gitna. Ta. Ta. Ito naman ay Jim. Medyo yung muso mo tumutulis pero pabilog. Jim. Ito ay ha. May hangin na lumalabas na kasama nagagaling sa ibabaw ng dila mo. Ha. Ha. Ito naman ay meron siyang kwan sa tundo at ang pagkabigkas niya para siyang KH. Ha. Para siyang may hala. Ha. 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 Ito naman ay simple lang din. So, yung bukas ng bibig ay tingnan nyo lang. Dal. 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 Yung dila mo nakadikit doon sa taas, sa may puno ng ngipin mo sa taas at hinila mo baba. Dal. Tapos bumalik siya sa taas. Ito naman, yung may tuldok ay yung dila mo nasa pagitan din ng dila. Dal. 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 Ito naman sumunod ay binilog mo ang bibig mo. Ra. 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 Sumunod yung may tundok, kapareho siya ng ra. Ang base sa kanya ay zay. Zay. Para siyang letter Z. Zay. At ang sumunod ay sin. Simple lang, para ka lang bumiti. Sin. Sin. Sumunod, may tundok na tatlo. Ang bigkas dyan ay shin. Shin. Ito naman sumunod, strong. May nauna ng S bago mo banggitin sumunod na S. Ang pangalan niya, Sod. Sod. Yung may tundok ay strong D. Dod. 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 Yung kanina, simple lang yung dalawang tundok, ta. Ito naman, strong. To. 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 Itong sumunod ay meron siyang tundok. Pwede mo siyang isulat ng DH at
Pero ang sound niya ay para siyang dobleng Z. So mayroong hangin lumalabas sa gilid ng bibig mo. So ganito ang pagbigkas niya. Zap, zap, zap. Ito naman, wala siyang katumbas sa English. Dito siya nagagaling sa gitna ng throat. Ain, ain, ain. Sumunod may tuldok, ghain, ghain, ghain. Ang sumunod may tuldok pero pahaba siya, para siyang cough. Pero ang basa sa kanya ay fa, fa, hindi pa. F, fa. Ito naman, dalawang tuldok sa ibabaw, pero ang buntod niya bumaba sa ilalim. Cough. Magbilog ang bibig. Cough. Cough. Parang sabi mo, coffee. Coffee. Cough. Ito naman sumunod ay light lang siya. Calf. Calf. Ang sumunod ay lang. Lang. Sunod ay ni. So yung bibig mo, yung labi mo, magkadikit siya. Pagkatapos bumukas at sumara uli. Ni. Ni. Sumunod naman, may tundok na isang noon. Noon. So nag-around yung muso mo. Noon. Ang sumunod ay galing sa bottom naman ng throat. Ha. 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 Yung isa, ha. Ha. Ito naman, ha. Ha. Sunod ay wow. Wow. At ang panghuli, ang tinatawag na yeah. Yeah. At si Hamza, ang karagdagan. Hamza. So, kailan masaulo nyo ng sunod-sunod itong Arabic alphabet? Sunod-sunod. Sa susunod na Friday, i-recite nyo sa akin isa-isa. Dapat sa ulado nyo siya. Magkakasunod, hindi bali-baliktad. So, ang assignment nyo ay sa ulo niyan, at sa niyan, siya si Alif. Pero kapag ka walang ink. Kapag siya ay nilagyan ng hamsa sa ibabaw, so yung isa ay alif, at yung isa mayroong hamza. Yung walang hamza, ang basa sa kanya ay alif. Pero yung mayroong hamza, ang basa sa kanya ay a. Okay? Kapag nasa ilalim si hamza, siya ay i. At kapag mayroon siyang dhamma sa ibabaw, siya ay u. So, hindi kayo dapat magkamali dyan. Kapag wala siyang sign, walang sign na nakalagay, kay alif, siya ay alif. Pero kapag ka nagkaroon na siya sa ibabaw, sa ilalim, i-assume natin na ito ay si alif. Pero may hamza siya kasi yung counterpart niya sa English ay letter A. So kaya may hamza. Kaya siya ay A. Kapag sinabi mong alif lang yan, wala siyang hamza, hindi mo siya pwedeng i-translate sa English na A. So, kung may translate mo lang siya na A talaga kapag meron siyang hamza kasi yung vowel niya nanggagaling kay hamza. Pero although, kahit na wala siyang hamza, tinatranslate pa rin siya sa English as A para maintindihan. Okay? But, ang katumbas niya ay letter B.
sa English. Ta, ang katumbas niya sa English ay letter T. Sa ay CH. So, paano ang sound niya? Parang katulad ng ng sinulat mo. Ang sabi mo, ang sound niya ay magiging ganito. So, kapag binasa mo siya, sabi mo, both. Both. So, yun ang sound niya, both. Para CH, both. Sa. Sumunod naman ay Jim. Katumbas niya ay J. Ha. Counterpart niya ay H. Ha. KH. KH. Ha. Yung dal ay letter D. At yung zal na may tuldok ay DH. At yung ra ay R. Kaya kung hindi nyo masundan, walang problema kasi ipopost ko siya dyan sa GC para ma-review nyo. Okay, next one, yung may tuldok na parang ra ay zay. Ang counterpart niya ay Z, letter Z. Sin, letter S sa English. Shin, SH sa English. Sod, strong S or double S. Bod, strong D or double D. Kaya doon sa Quran, kailan kung paano yung letra, yun ang pagbasa. Patulad yan. Ito, strong T. Ho. Ho. Pwede siyang double T or strong T. Za. Pwede siyang ZZ or DH. Malaking D niya, H. Pwede siyang basahin na gano'n. Pero ang sound niya kasi para siyang dalawang Z. Although, ang translation niya sa English ay ganito. DH. Ain. Wala itong katumbas sa English. Ghain, GH. Fa, letter F. Off is letter Q. Cat is K. Lang is L. Mim is M. Noon, letter N. Ha is letter H din. Wow is W. And Ja is Y. Okay, Arabic vowels. Now, babalikan ulit natin. Merong tatlong vowels lang sa Arabic alphabet. Okay? Sa English, merong 5. A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Pero sa Arabic, 3 lang. A, I, U lang. Okay? So, ang first na vowel, ang tawag sa vowel sa Arabic, pag sinabi mong vowel, ang tawag sa kanya ay haraka. Okay? Ang tawag sa kanya ay haraka. Ngayon, para hindi tayo maguguluhan, ang pinapag-aralan natin ngayon ay mga tashkil. Ano yung tashkil? Or tashkilato. Tashkil ay yung mga sound or yung mga, not sound, signs, mga signs o yung mga diacritics. So, lahat ng klase ng sign na makikita mo sa Arabic, sa Quran, ang tawag doon ay tashkil. Pero ang tashkil, yun ang pinaka-umbrella or yun ang pinaka-puno. May mga branches yung tashkil.
At ang unang branch ng tashkil ay tinatawag natin ng harakat. Ibig sabihin, vowels. So, tatlo yung vowels. Ibig sabihin, ang vowels o ang harakat ay under siya ng tinatawag na tashkil. So, bali, ang pinaka-main doon is yung tashkil, means yung mga signs, mga diacritics. So, isang grupo ng tashkil ay tinatawag na harakat. Yung tinatawag natin na harakat. Yung harakat na yan, na isang guhit na nakahilis na gano'n, ang tawag dyan ay fatha. Okay, fatha. At ang fatha, ang nire-represent ng guhit na yan, na slanted, sa ibabaw ng line na malaki, yan ay letter A. A. Sa English, ayan. Ibig sabihin, kung makikita mo yan sa ibabaw ng isang letra, halimbawa, na ang letra ay ba. So, halimbawa, ang letra ay ba. At nagkaroon siya ng guhit sa taas, ang magiging basa dyan ay ba. Kapag wala siyang guhit, ang pangalan niya ay ba. Yan ang pangalan niya, ba. Pero kapag nagkaroon na siyang guhit, ang basa na sa kanya ay ba. Okay? So, ibig sabihin, yung fatha, ang nire-represent ng fatha ay letrang A. Yun ang unang-unang vowel o unang-unang harakat. Ibig sabihin ng harakat, vowel. Harakat, vowel. Harakat, vowels. Pangalawa, ay yung tinatawag natin na fatha. Kasra. Okay. Ang next is yung kasra. Nasa ilalim naman ng guhit na malaki, yung line na naka-slant, ang nire-represent naman yan ay letter E. Hindi A yan, E. At hindi rin A yung una, kundi A. Yung kasra ay E. At yung guhit na malaki, na nakikita nyo dyan sa ibabaw ng slanted line, ang nagre-represent yan ng letter. So, kanina, ginamit natin is ba, at nagkaroon siya ng fatha, kaya binasa siya na ba. Ngayon, same letter, gagamitin natin yung letrang ba. So, ito si ba. Kanina, ang line niya nasa ibabaw. Binasa natin siya as ba. So, ito si ba. Lalagyan natin siya ng kasra sa ilalim. So, ayun siya. Meron siyang kasra. Ang magiging basa na sa kanya ay B. Okay, magiging basa sa kanya ay B. Ibig sabihin, ang kasra ay letrang E. At ang panghuli ay tinatawag natin na dhamma. Ang dhamma, para siyang bilog na may buntot. Nasa ibabaw siya ng letra. Ang nire-represent naman niya ay letter U. U. Hindi U, kundi U. So, walang letter U sa Arabic. U. Ang basa doon ay U. Kaya kapag ang letra, so ito si ba, kanina nilagyan natin ang fatha, naging ba. Nilagyan natin yung kasra, naging B. Kapag nilagyan natin siya ngayon ng dhamma, ang magiging basa sa kanya ay bu. Okay? So, yun lamang ang tatlong klase ng harakat sa Arabic alphabet. A, I, U.
Meron din tayong tinatawag na no vowel sign sa Arabic at ang tawag din ay sukun. So ang sukun, wala kang makikitang kahit na anong sign sa letter. Kapag ka-independent letter siya, halimbawa, siya ay letter ba, so ba lang siya. Kung siya ay dal, dal. Kung siya ay sin, sin. So kung independent letter, babasahin mo siya sa pangalan niya. Kaya lang, kung nasa root na siya ng word at meron siyang sukun, mamamatay ang sound niya. Okay, so paano mangyayari? Ang sukun nag-indicate ng letter ay wala siyang vowel. So kapag walang vowel, hindi mo siya mababasa. Kaya dead sound siya. So katulad nito, makikita nyo dyan, ang unang letter ay letter mi na mayroong fatha. Ayan. So siya ay si mim na mayroong fatha, kaya ang basa kanya ay ma. At ito naman, si dal, merong sukun. So, hindi mo siya mababasa na dal. Hindi mo rin siya mababasa ang da, di, or do. Kapag siya ay may sukun, independently, ang basa kanya ay id. Id. Kung siya ay sin, ang basa ay is. Kung siya ay off, ang basa kanya ay ik. So, independently, yung may sukun, ang basa kanya ay id, yung dal. Itong sumunod ay ra, na mayroong fatha. So, yung fatha, nag-represent ng letter A. Kaya itong si ra, plus fatha, ang basa ay ra. Susunod na letter ay si sin. Si sin ay mayroong fatha. Sin plus fatha is sa. At ito naman, okay, so, yan ay letrang ta. Ta na mayroong damate. Okay, so, paano siya naging ta? Meron dalawang klase. So makikita nyo dito sa whiteboard, dalawang may tundok sa ibabaw. Yung isa, ang tawag ay ta maftuha, yung nakabukas, yung naka-open. Dalawang tundok niya sa ibabaw, naka-open yung dalawang gilid niya. Ang tawag sa kanya ay ta maftuha. Ta maftuha. Tulad natin. Permission to leave, Ustad. Mag-join po ako ulit mamaya. Diyan na po yung amo. Inshallah. Waalaikumsalam. Inshallah. So yan ay ta maftuha. Ibig sabihin ng ta maftuha, open ta. Nakabukas na ta. O nakabukas na letter T. Open kasi yung kanyang dalawang gilid. So tawag sa kanya ta maftuha, open ta. At ito namang isa na sarado, ang tawag sa kanya ay ta marbuta. Okay? So yung isa, ta maftuha, yung sarado ay ta marbuta. Okay? So, yung ta marbuta, meron siyang double dhamma sa ibabaw. Kaya, ang basa kanya ay tun. Kasi yung dhamma ay un ang basa sa dhamma. Okay? So, dadaanan natin yan mamaya. Ngayon, nag-isa-isa natin yung mga letters. Min, na may fatha, dal na may sukun, ra na may fatha, sin na may fatha, ta na mayroon dhammatain. So, ma, id, ra, sa, tun.
Ngayon, kung babasahin natin siya, sa straight na pagbasa, ang basa kanya ay mad. Kukunin mo ang vowel ng naunang letter ng letters na may sukun or yung sakin na letter. Ang naunang letter sa kanya ay mim, may patha. So, ang gagamitin mong pagbasa sa kanya ay yung patha ng mim, ma. So, idudugtog mo na si dal sa akin. Magiging ba sa kanya ay mad. Mad rasatun. So, yan ang basa dyan. Mad rasatun. Kinuha mo yung vowel dun sa naunang letter ng sa akin, dal sa akin, at dinugtong mo siya. Kung ang mim ay mayroong kasra, ang basa dun ay midrasatun. At kung meron naman siyang dhamma, mudrasatun. So, ibig sabihin, ang mga sakin letters ay nagdedepende ng pagbasa sa nauunang letter na mayroong dalang vowel. So, yun ang tatandaan nyo. Nakadepende ang vowel ng letter na sakin sa sinusundan niyang letter na mayroong dalang vowel. Okay. So, yun. Sa tashkil, nadaanan na natin yung harakat. A, I, O. So, isang branch ng tashkil, yung harakat. Pangalawang branch niya is yung sukun. So, yun, katatapos natin. So, nakadalawa na tayo na group ng tashkil. Group ng harakat at saka yung sukun. Ngayon naman, isa sa mga nasa ilalim ng tinatawag na tashkil ay yung tinatawag natin na long vowel in Arabic. Long vowel, ibig sabihin ng long vowel, so tatlo lang naman ang vowel, A, I, U. Kapag sinabi mo A, I, U, yun ang tinatawag na short vowel kasi ang bigkas niya, single count lang. 1. No? A. 1. I. 1. U. So, tinatawag siyang short vowel kasi single count lang. Ngayon, ano ba itong long vowel? Paano natin ma-identify? Patha rin ba siya? Kasra din ba siya? O siya ba ay dhamma? At binabasa rin ba siya ng A, I, U? O A, I, U? So, kasi sabi mo, long vowel, ibig sabihin mahaba yung vowel. So, alam na natin yung harakat ay single vowel. A, I, U. 1 count. Ngayon, ito namang long vowel, ang tawag sa kanya ay mad. Mad. Yung mad, ibig sabihin, ang basa dyan, mad. Hindi mad. Mali yun. Ang basaan, mad. Dahil ang dulo niya ay dalawang D. So kapag translate mo siya sa English, magiging ganito ang pagkakasulat niya. Ganyan. Mad. Okay? Kaya ang basa is mad. Nag-i-echo. So, yun tinatawag natin na qalqala. Nag-i-echo yung last sound. Ang mad ay yung tinatawag na long vowel. Pag sinabi mong mad, long vowel. Bakit kailangan natin maintindihan yung mad at ma-identify yung long vowel sa short vowel? Ano ba ang pagkakaiba nun? Hindi pagkakaiba. Ang dapat tanong doon, ano ba ang problema kung magkakaroon ng short vowel at saka long vowel, kung pareho naman ang tunog? So, ang tamang tanong doon, ano ang problema? Hindi ano ang pagkakaiba. Kasi pag sinabi mo, anong problema, ibig sabihin, mabigat ang dahilan. Na dapat, kapag long vowel ang basa. Kapag short vowel ang basa. Hindi mo pwedeng gagamitin ang short vowel sa long vowel. Kahit na pareho siya ng tunog. Okay. Like for example, yan, nakikita nyo dyan sa slide. Ang letrang yan ay qaf na mayroong patha. So, ang basa kanya ay qa. Qa. Tapos, meron siyang alif na nakadugtong sa fa. Ang tawag sa alif na yan ay hindi alif, kundi ang tawag sa kanya ay mad. Mad alif. Ano ang katungkulan ni mad alif? Si mad
alif ay dinudugtong sa letra kapag ka ang letra niyon ay mayroong fatha sa ibabaw. Okay? Tandaan niyo maigi. Dinudugtong lamang si alif sa letra na sinusundan niya kung ang sinusundan niyang letra ay mayroong fatha sa ibabaw. Kailangan may fatha. Bakit? Kasi ang tungkulin ni alif ay pahabain ang fatha. So, ibig sabihin, kung si kaf ay mayroong siyang fatha, okay? Si kaf ay mayroong fatha, ang basa sa kanya ay qa. So si kaf, mayroong fatha, ang basa sa kanya ay qa. Okay? Ngayon, kapag dinugtungan mo siya ng alif, ayan, nagkaroon ng alif. Yung alif na yan ang tinatawag na mad alif. Ang ibig sabihin ng mad alif ay papahabain niya yung fatha ng dalawang counts. So, ang basa mo sa kanya nung una ay qa. Ngayon, dahil nagkaroon na siya ng mad alif, magiging ang basa mo sa kanya ay qa. Bumaba siya ng dalawang count. Ano naman ang problema nun? Kung bumaba ang sound niya, ay parehas lang naman ang tunog. Ang problema ay makikita natin mamaya. Okay? So sa simula dyan, walang problema. Pero yung sumunod na letter, yung lam ay mayroong fatha. So silang, meron siyang fatha. Ayun sila, mayroong fatha. So, ibig sabihin, ang basa kay lam na may fatha ay lam. Single lang yung kanya, lam. Kaya kapag binasa mo yan, ang salitang yan, ang basa dyan ay qala. Qala. So, ibig sabihin yung qa, dalawang anya, qa. Pero yung lam, isa lang ang kanyang fatha, kaya ang basa kanya isang count lang. Qala. Qala. Okay? Ngayon, ito yung second word. Si kaf mayroong fatha, so mayroon na siyang isang a. Qa. Tapos, meron siyang mad alif, pinahaba niya si fatha, kaya ang basa mo dun ay qa. Ngayon, ang sumunod na letter ay si lam. Si lam ay mayroong fatha. At yung nasa buntod ni lam ay alif. So, ibig sabihin ngayon, kung alif yung nakadugtong kay lam at silang ay mayroong fatha, ang magiging basa ngayon so, nangyari ay ganito. Ito si kaf, meron siyang alif at siya ay mad ni fatha. Ngayon, ito namang silang, meron siyang alif at itong alif na to ay mad ni fatha. Ito, sa fatha na to. So ngayon, ang magiging basa sa kanya ay parehong mahaba. Yung nasa taas ay qala. Qala. May sila yung la. Qala. Pero yung sa baba, ang basa ay qala. Halos magkapareho ng tunog. Pero ano ang problema doon? Hindi pagkakaiba, kundi ano ang problema? Yung qala, ang ibig sabihin ng qala ay sinabi ng isang lalaki. Qala. Sinabi ng isang lalaki. Eh yung qala, nagkaroon ng mad, yung lang, qala, sinabi ng dalawang lalaki o higit pa. So yun ang malaking pagkakaiba.
At yun din ang malaking problema. Kaya hindi pwede na nagdarasal tayo, binibigkas natin ang Quran, at gusto natin pahabain kung anong gusto natin pahabain at paiksin ang dapat paiksin nang hindi natin nasusunod ang proper rules ng tajwid, magkakasala tayo habang nagdarasal. Kaya dapat naiintindihan natin. Okay? So, clear dyan? Wala kayong question? So, ibig sabihin, si alif ay idinadagdag siya kapag ang sinusundan niyang letra ay mayroong nasa ibabaw na fatha. Katulad niyang dal, may fatha. Ilalagay mo si alif, ay babasahin mo siya ng da. Dalawang a. Siya naman ay mad na nagpapahaba ng kasra. So si dal ay mayroong kasra at dudugtong mo siya, ang basa kanya ay di. Di. At si waw ay pinapahaba naman niya si damma. So si dal ay mayroong damma, ang basa kanya ay du. Nilagyan mo siya ng waw, mad, waw, ang basa kanya ay du. Du. So ngayon, ang nakuha natin sa tashkil ay yung harakat. Ang harakat ay tatlong letra, A, I, U. At ang sumunod ay yung sukun. At ang sukun ay dead letter. At nagdedepende ang pagbasa kanya sa harakat ng naunang letra sa kanya. So yun ang pangalawang tashkil. Pangatlong tashkil ay yung long vowel o yung mad. Itong mad na sinasabi natin. Yung pinapahaba ng alif ang fatha, pinapahaba ng ya ang kasra, at pinapahaba ng waw ang dhamma. So, nakuha natin yung mga iba't ibang klase ng tashkil. Hindi pa tapos doon. Okay? So, ang susunod, ito yung sinasabi natin na short single vowel. Pag sinabi mong dhamma lang, do, isang basa, as in o, pag binasa mo doon sa word na put, do, single dhamma. Isang sound lang. Fatha, a, as in bag, simple word, da. At kung kasra naman siya, i, as in sit, simpleng basa, isang count, at siya naman yung D. So yan yung short vowel. At yung long vowel ay kapag dinagdagan mo si dhamma ng waw, at si fatha dinagdagan mo ng alif, at si kasra ay dinagdagan mo ng ya. Okay? Short double vowel. Ano naman tong short double vowel? Kung yung short double vowel o yung single vowel ay mayroong isang guhit, ang tawag natin ay fatha at binabasa siya ng a, at yung kasra ay guhit sa ilalim, binabasa siya ng i, no? At yung dhamma naman ay binabasa siya ng u. So, ibig sabihin, kapag fatha, isang guhit, a, at kapag kasra, guhit sa ilalim, ang basa ay i, at kapag dhamma, ang basa ay u. Anong ibig sabihin ng double short vowel? Babasahin mo ba siya ng ganito? A, or I, or U. Yun bang ibig sabihin ng double short vowel? Hindi. Hindi ganun ibig sabihin ng short vowel. So, ang short vowel, double short vowel, yung fatha ay magiging dalawang line, at yung dhamma ay pwedeng magiging dalawang dhamma. So, magiging ganitong itsura. Yung fatha, dalawang guhit sa ibabaw, kasra, dalawang guhit sa ilalim, at yung dhamma, dalawang u or
Ganun sa dulo. Pero anong basa kanya? A, I, U. Kasi double short vowel, hindi. Ang basa sa patha na mayroong double vowel ay an. So yung double patha, ang basa sa kanya ay an. At yung kasra, ang basa kanya ay in. At yung dhamma, ang basa kanya ay un. Okay? Double short vowel, dalawang patha, ang basa ay an. At kasra, dalawang guhit sa ilalim, basa sa kanya ay in. Hindi in. At dalawang dhamma, ang basa sa kanya ay un. Okay? So, makikita niyo dyan sa slide, isang dal, yung dal na letra, ay meron siyang damatan or damating. So, ibig sabihin, yung dhamma ay o. Pero dahil double dhamma siya, hindi mo siya babasahin na du. Hindi ganun ang basa. Hindi magiging double na u. Ang basa kanya katulad ng sa word na dragon, on. So, ibig sabihin, yung dal na mayroong double dhamma sa ibabaw, ang basa kanya ay dun. Okay? At ito namang dal na mayroong dalawang pathatan. Hindi mo siya babasahin na daa. Although yung patha is a, at double patha siya, para siyang katulad sa pinagbabasa mo dun sa word na ran, an. So ang basa diyan kay dal na may pathatan ay dan. Okay? Basta si dan, okay? Ito naman si din. Dalawang kasra. I, hindi mo sabihin di. At yung isa, hindi mo sasabihin daa. Ang basa doon, dan. Ito namang dalawang kasra ay, ang basa dyan, isya, as in sin. So, ang basa mo kay dal na mayroong dalawang kasra ay din. So, ito yung sinasabi natin na dun, dan, din. At yung kinakanta natin dati, when I say dun, it's marfu. When I say dan, it's mansub. When I say din, it's mazhur. Therefore, dun, dan, din. Yung dun, dan, din ay napakahalaga ng kanyang factor dun sa loob ng sentences. Kaya dapat alam natin o dapat na maunawaan natin kung anong ibig sabihin ng dun, dan, din. Pero later on pa yan. Kasi yung dun, dan, din ang magbibigay ng detalye kung ano ang katayuan o status ng isang word sa loob ng sentence. Kung siya ba yung subject, kung siya ba yung receiver, or kung anong katayuan niya sa loob ng sentence. Okay, so yan yung double short vowel. Ang basa sa double short vowel ay on and in. Letters with short vowel lang. Okay, basahin natin to. Tingnan natin, sundan niyo ako. Babasahin natin, susundan niyo ako para makabisado natin. Ang basa dyan ay U. Short vowel yan, U. Meron siyang isang masibago, A, na may alik na mayroong hamza, A. Pero meron siyang dhamma, kaya ang basa kanya ay U. Ito naman, Bu. Hindi buwan, hindi bu. Maiksi lang, short vowel lang, isang count, bu. So. Ju. Hu. Du. Lu.
Ru, zu, su, shu, su. May naunang S. Su. Maunang isang S. Su. Du. Du. Meron na maunang D. Du. Hu. Stu. Lu. Zu. Ru. Fu. Fu. O. Ho. Lu. Mu. Lu. Ho. Wu. You. So, ganun ang pagbasa. Pag sa short vowel, isa lang nakitang harakat, dapat isa lang ang count niya. Kaya katulad yan, yung pag nag-umpisa ka ng salabusan, Bismillahi, Bismillahi, puro isang count lang yun. Huwag mong sabihin, Bismillahi, mali yun. No? Kailan isang count siya, kung isa lang count niya, kung dalawang count niya, dalawang count niya. So, dapat maintindihan natin yun. Yun ang ibig sabihin ng short vowel, isang count lang. Okay, letters with short vowel patha. Patha is A. So kapag ang letra may patha, basa mo doon ay yung nasa ibabaw niya. So ito, alif na mayroong patha is A. Ba na may patha is ba. Ta na may patha is ta. Sa na may patha is sa. Jim na may patha is ja. Ha na may patha, ha. Kha na may patha, kha. Dal na may patha, da. Za na may patha, za. Ra na may patha, ra. Za na may fatha, za. Sin na may fatha is sa. Shin na may fatha, sha. Sod na may fatha is sa. Bod na may fatha is do. Po na may fatha is to. Za na mayroong fatha is za. Ain may fatha R. Ghay na may fatha is ra. Fa na may fatha is fa. Pa na may fatha is pa. Pa, round mo yung bibig mo. O. So, o. Hindi ka. O. Ka na may fatha is ka. So magkaiba yun. Ka at saka o. O, ka. O, ka. Dapat ma-differentiate nyo. Pag sinabi mo yung cough, naka-round ang bibig mo. O. O. So, o. Yung isa, ka. So, ang pagbasa sa Arabic, dalawang form lang ng bibig. Round at saka smile. Tignan mo. Cough, round. Cough, ka. Ka, smile. So, yun lang yun. La. La. Parang smile. La. Ma. Ma. Smile. Na. Smile. Ha. Ha. Medyo round. Ha. Round yung bibig. Wow. Round yung bibig. Wa. Wa. Ya na mayroong fatha is ya. Smile. So pag binabasa mo Arabic, dalawa lang ang form ng bibig mo. Round yung mouth mo or naka-smile ka. Yun ang magbibigay ng sound. At depende rin sa pinanggagalingan o yung tinatawag natin na makharij. Makharij yung pinanggalingan ng sound. Pwede manggaling ang sound ng letra sa bottom of the throat, middle of the throat, top of the throat, jaw, yung emptiness ng mouth, sa lips. Pwede manggaling siya sa pagitan ng ngipin o kaya doon sa ilong. So yun, aaralin natin yun para malaman natin kung saan nanggagaling ang sounds. Okay. Letters with short vowel kasra. Kasra. Kasra naman is yung letter E.
So kapag ka nakita mo ang guhit ng letter ay nasa ilalim, yun ay kasra. So yan, si Alif, nasa ilalim niya yung guhit, kaya siya ang basa sa kanya ay I. 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 Si Ba na may kasra ay B. Si Ta na mayroong kasra ay T. Ta na mayroong kasra, C. Jim, mayroong kasra, G. Ha na may kasra is He. Kha na mayroong kasra is Khe. Dal na may kasra, D. Zal na may kasra, V. Ra na may kasra, Ri. Zay na may kasra, Z. Sin na may kasra, Si. Shin na may kasra, Shi. Sod na may kasra, Si. Bod na may kasra, Z. To na may kasra, T. Za na may kasra, Z. Ain na may kasra, L. Ghay na may kasra, Aghi. Fa na may kasra, Fi. Qaf na may kasra, Ki. Kaf na may kasra, Ki. Lam na may kasra, Li. Mim na may kasra, Mi. Nun na may kasra, Ni. Ha na may kasra, Hi. Waw na may kasra, Wi. Ya na may kasra, Yi. So this is yung tinatawag natin na merong double dhamma o dalawang dhamma. Ang tawag sa kanya ay dhammatain or dhammatan. Either way, dhammatan or dhammatain. Ibig sabihin, kapag sabihin dhammatan or dhammatain, ain, ibig sabihin dalawa. So yan, ang sign niya ay nasa ibabaw at tinatawag siyang dhammatain. So ang basa dito ngayon, ang basa dyan ay hindi kundi un. Huh? Dahil siya sa dhamma, double dhamma, siya ay uu, pero hindi naman siya binabasang u, kundi ang basa kanya ay un. Kaya yan, alif na yan, ang basa kanya ay un. Ito naman ba na may dhammatain ay un, ta na may dhammatain ay tun, sa na may dhammatain sun, jim na may dhammatain jun, ha na mayroong dhammatain hun, kha na may dhammatain khun, dal na may dhammatain dun, zal na may dhammatain dun, ra na may dhammatain run, zay na may dhammatain zun, sin na may dhammatain sun, shin na may dhammatain shun, sod na may dhammatain sun, dod na may dhammatain dun, to na may dhammatain tun, za na may dhammatain zon, ay na may dhammatain an, agay na may dhammatain run, fa na may dhammatain fun, pa na may dhammatain kun, kef na may dhammatain kun, lam na may dhammatain lun, min na may dhammatain mun, nun na may dhammatain nun, ha na may dhammatain hun, waw na may dhammatain wun, at ya na may dhammatain yun. Okay. So, pagka nakita nyo ay double dhamma, automatic ang basa doon ay un. Wala na ibang basa doon. Basta un ang dulo doon. Ano man letra ang nandoon, un ang basa doon. Ngunit, pagdating sa tajwid, magdedepende pa rin ang bigkas niya sa sumusunod na letra kung ang letrang sumusunod ay mayroong batas ng tinatawag na gunna. Pero huwag niyo munang intindihin yun.
ang isipin nyo lang muna, basta nakita nyo ang bangmateng, ang basa sa kanya ay un. Kung siya ay pa, may damateng, dun. Kung siya ay dal, may damateng, dun. So yun lang muna ang focus nyo. Ganun pagbasa doon. Ngayon, kung ang letra naman mayroong tinatawag na fathatan or double fatha or double na vowel na fatha, ito naman ang pagbasa niya. Okay. So, bakit ganito siya? Anong basa dito? Ang basa diyan ay yan ay si Hamza. So, sino ba ang may sound? Si Alif o si Hamza? Ang may sound ay si Hamza, hindi si Alif. Okay? Ngayon, si Hamza, siya ang magdadala ng tinatawag na fathatan. Fathatain. Kaya si Hamza ang babasahin mo na an. An. Ngayon, bakit mayroong alif sa dulo ng fathatan o sa dulo ng letra? Bakit mayroon siyang alif? Anumang letra sa Arabic na mayroong double dhamma sa ibabaw, automatic dapat mayroon siyang fatha, mayroon siyang alif sa nakasunod sa kanya. Kasi yun ang spelling rule. So, ang may sound dito ay si Hamza at siya ang nagkaroon ng fathatan, siya ang binabasa ng an. An. At si alif na nandiyan dyan ay siya naman yung tumatayo na sa Arabic rules na kapag ka mayroong ganyan dalawang fathatan, dapat mayroong alif na kasunod. So, ibig sabihin, kapag si ba ay may fathatan, dapat mayroon siyang kasunod na alif. Ayun. So, si ba, mayroon siyang fathatan, ban ang tawag sa kanya, ngunit dapat, by spelling rules, mayroon siyang kasunod na alif. Eh, paano naman si ta? Si ta, mayroon fathatan, automatic mayroon din siyang alif. Ayun. So, si ta, mayroon fathatan, on, pero spelling rule, dapat mayroong alif. And so on. Ta, may fathatan, fan. Ja, may fathatan, John. Ha, may fathatan, han. Ha, may fathatan, han. Dal, may fathatan, don. Pero teka, bakit ganun? Si ha, at saka si ha, nakadugtong si alif. Pero si dal, hindi nakadugtong si alif sa kanya. Bakit? Dahil si dal, si alif, si ra, at saka si waw, si dal. So yung anim na letra na tinatawag natin na naughty letters ay pwedeng dumugtong pero hindi pwedeng dugtungan ng kahit na sino. Okay? So kaya si dal ay isa sa anim na letra na hindi pwedeng dugtungan. Kaya si alif ay hindi pwedeng dumugtong kay dal. Bakit? Kasi ang mangyayari kapag si dal ay dinugtungan ni alif, wala nang ganyang letra sa Arabic. Kaya hindi pwede. Okay? Clear? So, ang susunod dyan is za, zan, ga, ra, ran, zai, zan, sin, son, shin, shan, sad, son, tol, daan, qa, ton, za, zan, ain, an, ghain, ghan, fan, fa, fan, qaf, qan, kaf, kan, lam, lan, mim, man,
nun, nan, ha, han, waw, wan, ya, yan. Okay? So, tatandaan nyo yun. Pag mayroong double fatha, siya ibabasahin mo as an, ngunit lagi siyang may kasamang alif sa dulo. Okay? Yun ang spelling rule. Letters with kasratain. So ito naman si Kasra, dalawang sa ilalim, at si Alif, ang basa kanya ay in. Ba na may kasratain, bin, ta na may kasratain, tin, fa na may kasratain, sin, jim na may kasratain, jin, ha na may kasratain, sin, ha na may kasratain, hin, dal na may kasratain, din, zal na may kasratain, zin, ra na may kasratain, rin, zain na may kasratain, zin, sin na may kasratain, sin, shin na may kasratain, shin, sod na may kasratain, sin, god na may kasratain, din, ko na may kasratain, tin, za na may kasratain, zain, ain na may kasratain, ain, wa na may kasratain, zain, fa na may kasratain, fin, qaf na may kasratain, kin, kaf na may kasratain, kin, lam na may kasratain, lin, mim na may kasratain, min, nun na may kasratain, nin, pa na may kasratain, hin, waw na may kasratain, win, ya na may kasratain, yin. Okay. So, ako natin short vowel at saka yung long vowel with kasra, dhamma, at saka patha. So, in-expect ko, hindi na kayo maliligaw doon kasi inisa-isa natin siya. Kaya dapat ma-perfect niyo yun. So, isa sa ulo niyo yung alphabet, ang Arabic, sunod-sunod, i-recite niyo next week sa akin isa-isa. Okay? At hindi kayo dapat mahiya. Huwag kayong mahiya nang i-recite nyo ang lingwahe ng Quran. Bawal pag-recite nyo, mayroong gantimpala. Ang isang letra ay may 10 gantimpala. Ang isang salita ay may 10 gantimpala. At ang isang sentence ay may 10 gantimpala. So, kailan pagsikapan nyo na may sa ulo nyo ang Arabic alphabet o ang Huruful Arabiya. Tapos yung mga tashkil. So yung harakat, tatlo yung harakat, isa yung sukun, tapos tatlo yung mad. Okay? So, ito naman tungkol sa mad, ito yung tinatawag na long vowel marks o long vowel na tashkil. So, ayan si Alif, mayroon siyang dhamma, ang basa kanya ay U. Ngayon, mayroon siyang mad waw. Okay? May karugtong siyang mad waw. So si Alif, mayroon siyang dhamma, U. Nagkaroon siya ng mad waw sa baba. Ang basa kanya ay U. U. Si Ba, mayroon siyang dhamma. Ang basa kanya ay Bu. Nagkaroon siya ng mad waw. Ang basa ay bu, bu. So, yun ang sinasabing long vowel. So, ang purpose ni waw ay pinapahaba niya si dhamma. Okay? So, si ta, merong dhamma at meron siyang mad waw. Tu, tu. Sa, meron siyang dhamma. So, meron siyang mad waw. Su, su. At si Jin, meron siya dhamma, meron siyang kasunod na mad waw, pinapahaba siya at ginagawa siyang dobling U, kaya ang basa ay ju, ju.
Si ha ay meron siyang dhamma at meron siyang madwaw. Hu, hu. Ha, meron siyang mad, waw, at meron siyang dhamma. Hu, hu. Du, du. Zu, zu. Ru, ru. Zu, zu. Su, su. Shu, shu. Su, su. Du, du. Tu, tu. Zu, zu. Ru, ru. Ru, ru. Fu, fu. Ho, ho. Ku, ku. Lu, lu. Mu, mu. Nu, nu. Hu, hu. Wu, wu. You, you. So yun, si Madwaw at saka si Dhamma ang magka-partner. Kapag may nakita kang Dhamma sa letra at may kasunod siyang wow, kung yung wow na nakita mo ay walang harakat, okay? Tandaan yung maigi. Kapag yung letra ay mayroong Dhamma at mayroong wow na nakasunod, at yung wow, walang harakat o walang kahit na anong sign, wala kang makikita kahit anong sign, ang tawag sa kanya ay mad wow. Okay? Tandaan nyo maigi, ulitin ko. Kapag ang letra ay mayroong Dhamma sa ibabaw at may kasunod siyang wow, at ang wow ay walang harakat, walang kahit na anong sign na makikita na nakadikit sa kanya o nakapatong sa kanya, ang tawag sa kanya ay mad wow. Ibig sabihin, pampahaba siya ng Dhamma. Ngunit, kung si wow, yung letra, halimbawa, yung letra ay mayroong Dhamma. Pagkatapos, kasunod niya si wow, pero si wow ay mayroong harakat. So, halimbawa, ganito. Si dal ay mayroong Dhamma. Tapos kasunod niya si wow. Hindi mad si wow dyan. Kasi meron siyang patha. So, anong ibig sabihin kapag ka merong nakitang sign kay wow, hindi siya mad wow. Siya si wow mismo. Kaya ang magiging basa dyan ay du-wa. Du-wa. Hindi du. Okay? Tandaan nyo maigi. Kapag si wow ay sumusunod sa letrang may Dhamma at siya ay mayroong harakat o kahit na anong sign, hindi siya mad wow. Kailangan mo siyang basahin. Okay? At ganun din, ito, si alif naman, ayan. So, pinag-usapan natin dito is long vowel marks na alif. Tingnan natin yung pangalawang letra. Ba. Okay, maliwanag ito. Si ba may patha, may kasunod na alif. Kasi si alif, pinapahaba niya si patha. So, ang tawag kay alif dyan ay mad alif. Ang pinapahaba ni alif ay si patha. Pero bakit yung naunang letra ay si alif, wala naman siyang patha na pinapahaba? Ano ang basa dito sa naunang letra yung kay alif? Ang basa sa kanya ay
Okay, ang bawat sa kanya ay sandali lang, may tawag ako. Hello, Assalamualaikum. Sorry, may tumawag sa akin sa Dubai. Okay, tuloy natin. Hello. Hindi pa kayo. Okay, tuloy natin. So, yung alif, meron siyang guhit na mahaba sa ibabaw. Yung guhit na nasa ibabaw, ang tawag doon ay sign ng mud. Mud sign na mismo yun. So, ibig sabihin, si alif, kapag meron siyang mud sa ibabaw, ay elongated na siya. So, minimum, ang count niya is 2. Maximum, 4. So, pwede mo siyang basahin na o kaya dalawang counts. So, hindi na kailangan mag-elongate pa kasi ang elongation niya na mismo is yung mud. Okay? Hello, Assalamualaikum. Diyan pa kayo? Nandito pa po, Ustad. Okay. So, tuloy natin. So, yung unang letra, meron na siyang sign na pang-elongated. So, ibig sabihin nun, babasahin mo siya ng pahaba na. Itong sign na ito, ang ibig sabihin niyan ay mud na mismo yan, mud. Okay? So, anumang letra sa Arabic na mayroong fatha at nagkaroon siya ng kasunod na alif, automatic, si alif ay tinatawag na mad alif. Pampahaba siya ng fatha. So kung itong si letrang ba ay mayroong fatha, ang tawag sa kanya ay ba, at nagkaroon siya ng alif na nakadutong sa kanya nakabuntot, ibig sabihin niyan, elongated yung fatha, magiging
Ba. Ba. So, ito naman si Ta, may patha at meron siyang mat, alif, to, to. Sa, may patha, so, so. Jim, may patha, ja, ja. Ha, na may patha, ha, ha. Kha, na may patha, kha, kha. Dal, na may patha, da, da. Dal, na may patha, za, za. Ra, na may patha, ra, ra. Zai, na may patha, za, za. Sin, na may patha, sa, sa. Shin, na may patha, sha, sha. Sod, na may patha, sa, sa. Bod, na may patha, da, da. To, na may patha, ta, ta. Zal, za, na may patha, za, za. Ay, na may patha, a, a. Ray, na may patha, ra, ra. Fa, na may patha, fa, fa. Pa, na may patha, ha, ha. Kaf, na may patha, ka, ka. Lam, na may patha, la, la. Mim, na may patha, ma, ma. Nun, na may patha, na, na. Ha, na may patha, ha, ha. Waw, na may patha, wa, wa. Ya, na may patha, ya, ya. So, mashallah, ang alif, ang pinapahaba ni alif ay si patha. So, ibig sabihin, nagiging dalawa yung a. Si damma at waw, pinapahaba ni waw, si damma, naging dalawa yung u kapag binasa mo. Ito pa muli ay silang vowel marks na ya, al-mad. So siya, ang pinapahaba niya ay si kasra, yung letrang I. So dito makikita natin si fatha na meron siyang hamza at siyang kasra sa ilalim, kaya siya ay tinatawag na letrang I. Pero meron siyang kasunod na ya. Ibig sabihin siya dyan ay mad, ya. Papahabain ni ya si I. Then ang katumbas na letra ni ya ay Y sa English, pero kapag ang sinusundan niya ay kasra, nagiging I ang basa sa kanya. Okay? So ngayon, ang basa natin dito ay I, dalawang count. Si ba na may kasra, ba na may kasra, B, meron siyang ya, mad, ang basa sa kanya ay B, B. Si ta na may kasra, at may kasunod siyang ya, mad, T, T. Sa, C, C. Jim, G, G. Ha, he, he. Kha, khi, khi. Dal, di, di. Zal, zi, zi. Ra, ri, ri. Zai, zi, zi. Sin, she, she. Shin, she, she. Son, si, si. Dod,
D, D, Fa, T, T, Ra, Z, Z, Ain, Ri, Ri, Fine, Ri, Ri, Fa, Fi, Fi, Ha, Ki, Ki, Ka, Ki, Ki, Lan, Li, Li, Min, Mi, Mi, Nun, Ni, Ni, Ha, He, He, We, Ya, Yi, Yi. Mashallah. So, si Ya, ang pinapahaba niya ay si Kasra. Okay. So, nakuha natin yan. Tatlo lang sila. Para lang siyang short vowel na A, I, U. Kaya lang, dinoble ang basa. Yun ang mal. Pero katulad ng sinabi ko sa una, kung si wow ay mayroong hakat o kung anumang sign, hindi siya mal. Hindi siya pampahaba. Ganon din si alif at saka siya. Kapag wala silang kahit na anong sign na nakapatong sa kanila o sa ilalim, siya ay mal, pampahaba siya. Pero kapag merong nakalagay na kahit na anong sign, hindi siya mal. Huwag mong babasahin ng pampahaba. Babasahin mo siya o si alif o si wow ayon sa nakalagay sa kanilang mga signal or sign. Okay. So, sa bawat Arabic words, dapat na matatandaan natin kung ano yung mga Arabic words at kung anong kahulugan. Dapat nasa puso natin kung anong mga yon. Kasi useless ang Arabic mo kung hindi mo alam ang kahulugan ng mga sinasabi mo. Katulad na iba niyan. Okay. Dito, ang tema natin dito is yung sukun. Sukun is yung letrang patay. So, ang makikita natin dyan sa slide ay nakasulat dyan letter min na may fatha, sin na may sukun, yung kulay-pula, meron siya biro, sukun siya, sakin. Sin, sakin. Sin na may sukun. Jim na mayroong kasra, at dal na mayroong tamatayin. So kung babasahin natin siya individually, min na may fatha is ma. Tapos yung kulay-pula na may sukun ay sin na may sukun, ang basa kanya ay is. At yung jim na mayroong tundok sa ilalim, jim, may kasra, siya ay G. At yung dal, meron siyang tamating, ang basa kanya ay dun. Ngayon, kung pagsasama-samahin natin siya, kukunin natin ang vowel sa naunang letra ng sin sa akin. So, yung sin na may sukun, may naunang letra, yun ay min, at meron siyang fatha. So, kukunin natin ang vowel sound ng naunang letra, yung sound ng vowel niya, kung siya ay fatha o kasra o tama. Kaya, idudugtong mo ngayon si sin doon sa vowel niya. Ang basa kanya ay mas. So, patay yung letra, pero ginawa yung vowel ng min as fatha, mas. Tapos susunod mo yung jim at saka yung tun. Masjidun. So, ano yung masjidun? Masjidun or masjid. Masjidun, mosque. Yung sinasalaan ng mga Muslim, no? Masjidun. Okay? Yan naman, ba na may fatha, ya na may sukun, at ka na may damatay. So, ang basa dyan ay baytun. Baytun. Ibig sabihin ng baytun ay house. Baytun. Pero pagka sinabi mong the house,
Al by 2. Pero yun ay later on, aaralin natin bakit siya nagiging ganon. So ngayon, puro un lang muna tayo. Un. Masjidun, baitun, okay? Min. Min. Ibig sabihin ng min, from. So, min aina anta. Kung kausap ko ay lalaki, sabi ko, min aina anta. Taga saan ka? You are from where? Sasabihin naman niya, Ana minal Philippines. Ana minal Philippines. O Ana minal China. From China. Ana minal Filistini. So, min is from. So, yung sukun ay, kung makikita mo, yung masjidul, nagbase ka doon sa unang vowel na nakalagay sa mim, mas. At yung pata yun. At dito sa baitun, sa pata pa rin, baitun. Ay, baitun. Min, kasra. Nagbase ka doon sa tunog ng kasra. Ang basa mo ay min. Min. Anfun. Anfun. Ano yung anfun? Anfun is yung ilong. Anfun. So, i-memorize nyo yung vocabulary na yan. Masjidun, baitun, min, anfun. So, masjid is yung mosque. Okay? Mosque. At yung baitun is house, min is from, anfun is nose. Okay. Next, tashdid. So, nakuha na natin yung harakat. Ang harakat ay A, I, O. At ito ay isang body of tashkil. Pangalawa is yung sukun, yung patayang sound. At ito ay pangalawang bahagi ng tashkil. Pangatlong bahagi yung tinatawag natin na mad. Yung mad yung pampahaba, mad waw, mad alif, at saka mad ya. Ngayon naman, ay aaralin natin itong tashdid. Tashdid. Tashdid or shadda. Shadda. Ano ang sign ng shadda? Ang sign ng shadda ay yung letter W. So kapag nakita mo ang letter W, yan ang sign ng shadda. Okay? Anong ibig sabihin ng shadda? So katulad nito, ang letrang yan ay qa. Yan ay qa. At meron siyang kasra. Itong kasra nito ay pag-usay mo siya ngayon ki. Tapos meron siyang ta, pero meron siyang W. Ayan sinasabi natin na W sign. Yung W na yan, ang tinatawag na tashdid. Tashdid. Kapag may nakita kang W sa ibabaw ng letra, so itong letrang to ay pa, at mayroon siyang W, ang tawag dito ay ta na letter ay ta mushaddad. Ta mushaddad. Ibig sabihin, itong letrang ta ay doble. Yun ay ibig sabihin ng mushaddad or tashdid. Na itong ta ay dalawang letra. Dalawang letra ano? Dalawang ta. Pero hindi mo makikita ng dalawang ta siya. Isa lang nakalagay. Kaya lang, ang nag-represent na doble siya is yung W sa ibabaw niya. So kapag may nakita ng letra, sa Arabic may nakita kang W sa ibabaw, ibig sabihin ng letter na yon ay doble. Kaya kapag binasa mo ito, kasi ito Q, no? T, tapos T. Pag mabasan siya, T, To, Tun. T, To, Tun. Pero ang pagbasa dyan, dahil dalawa ang T niya, sasabi mo, una, kit. Kit. Tapos yung pangalawa may pata, yun yung pata. Mapupunta sa pangalawang letra ng T. Kaya ang basa mo, kit, ta,
tune. Keep to tune. Paano mangyayari yung ganito? Ang letrang shaddad, yung to, ay mayroon siyang W. Dali. Mawala yung aking marker. Kaya wala ko. Okay. So kapag sinabing shaddad o mushaddad, okay? Ang letra na mayroong W, ang ibig sabihin, kung siya ay ta na mayroon siyang W at may pakta sa ibabaw, so ganito ang itsura niya, di ba? Siya ay ta, may W at mayroon siyang pakta sa taas ng W. So isa yung pakta doon ay letter A. At yung W ibig sabihin dalawang ta. Kapag break down natin siya, magiging ganito ang itsura niya. Ibig sabihin ng dalawang pa. Yung isang pa ay sakin, may sukun. At yung pangalawang pa, yun yung mayroong sound, yun yung may vowel, yun yung may fatha. Okay? So, ibig sabihin yan, kapag binasa mo siya, una mong babasahin dyan, idudugtong mo yung sakin na letter. So, yung naunang letter ay Q, keep. Dinugtong mo dito sa unang ta. Yung pa. Dinugtong mo siya dun sa unang letter. Keep. Tapos, tun. Okay? So, ang basa dyan, ang basa sa kanya ay keep tun. Keep tun. Ibig sabihin cat. Cat. Pusa. Okay, pangalawa is bat-tun. Bat-tun. Ginawa ko yung stop. Bat-tun. Dog. Dub-bun. Dub-bun. Bear. Okay? So, ibig sabihin kapag shaddad, ang letter ay mayroong tashdid. Doble yung letter. Pero hindi mo siya sinusulat na doble. Parang katulad sa English. Sulat mo yung Mississippi. No? Mississippi, M-I-S-S-I. Kung binabasa mo siya, Mississippi. Pero pag binabasa ng mga tao sa Mississippi, mali yung basa, Mississippi. Mississippi. So, doble yung letra. Sa Arabic, hindi mo makikita na magdodoble ang letra. Pero, doble siya sa pamamagitan ng tinatawag na tashdid. So, ibig sabihin, yung tashdid ay dalawang letra ang nakapaloob sa letra na kita mo. Pero, iisa lang nakita mo. Kaya na, binabasa mo siya ng dalawang ulit. Ang unang binabasa mo ay yung letra na may sukun at ang pangalawa is yung may harakat. Okay? So, yung tashdid. Bali, ang na-pick up na natin sa mga tashkil ay yung harakat, yung sukun, yung short vowel, long vowel, yung shadda, tashdid. So, ito yung mga dapat natin tatandaan na kailangan kabisado natin siya. Kasi lahat ng nabanggit natin sa araw na ito,
o sa pag-aaral natin ngayon, lahat yan ay makikita mo sa pagbuklat mo ng Quran. Makikita mo siya. Hindi siya mawala doon kasi siya ay bahagi ng Quran. At sila ang mga bumubuo sa batas ng Quran. Kaya kung hindi mo kabisado, mahirap ang kang magbasa ng Quran. Kasi mag-iiba-iba ang pahulugan ng mga sinasabi mo. Kailangan, kabisado mo lahat yung tashkil para sa ganun kapag binasa mo ang Quran ay eksakto sa pahulugan niya. Hindi magbabago ang meaning. Kaya napakahalaga na dapat aralin natin ang Arabic. Hindi pwedeng nasa ulo lang natin yung Quran at sige na at tuloy-tuloy na ang pagbasa natin. So, hindi tama yun. Mali lang. Okay. Bukod doon sa mga tashkil na inaral natin, yan ay makikita mo sa loob ng Quran. Ngunit hindi siya natapos dyan. Mayroon pa tayong tinatawag na tajwid rules. At yung tajwid rules na yun, ang magsasabi sa iyo kung saan ka hihinto, paano babasahin, kung ikaw ay hihina, o mag-i-echo ba yung salita mo o hindi. So yun is another set of rules. So para sa ngayon ay tatapusin natin ang lesson dyan muna sa mga natapos nating mga tashkil. Okay, para hindi tayo maguluhan. Ang gagawin natin, okay, ipopost ko itong inaral natin ngayon dyan sa GC at re-review ninyo. Okay, re-review ninyo siya, aralin nyo siya ulit, isa-isa ninyo, at i-remind yung sarili nyo kung tungkol saan ang mga yon. Bago natin pasukin itong tinatawag natin no detectors. Ito ang tinatawag sa susunod natin ko detecting. So, ang mahalaga ngayon, nasa ulo niyo yung Arabic, i-recite ito sa atin sa next Sunday. Pagkatapos, aralin niyo itong lesson natin ngayon, ipopost ko siya. So, review niyo. At pagkatapos niyan, magkakaroon tayo ng small quiz. Okay? Pagkatapos saka natin aaralin yung susunod na lesson. So, ang susunod na lesson is yung pinatawag natin na note. Pagkatapos, may mga susunod pa na mga ibang lessons. So, kung interesado kayo na aralin at matutuhan ang mga ito, ay mag-join ang kayo panunti. Ngunit, hindi ko na uulitin yung lesson. Ibig sabihin ko, ano yung nadaanan natin ngayon, tapos na tayo doon. Review na lang. Tapos quiz. Sunod na lesson ulit. Review, quiz. Kasi kung babalik-balikan natin, wala tayong natapos. Dahil na moving on tayo sa pag-aaral, maririnig pa rin natin yung mga quizzes kasi kasama sila palagi sa lesson. Hindi sila na. Okay? So, tatapusin natin lesson ito kung sabi si Karami. Meron tayong, let's say, 20 minutes na open questions. So, pwede kayo mag-unmute at magtanong. At ang lesson natin ngayon ay close na muna sa susunod na yung iba.